Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming nagpapasob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapanindigan. Pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa, siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya ay magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tambo ay hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha at nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit sa lakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Sumainyo
ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra na dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang kabutihan, ang kabanalan, ang pagmamahal ni Jesus ay nag-uumapaw, hindi maikukubli at hindi maitatago, na tunay nga na ito'y lumalabas at nakikita at nararamdaman ng mga taong kanyang tinutulungan, ng mga taong kanyang pinaglilingkuran, ng mga taong kasakasama niya sa araw-araw. At yun yung mahalaga, nagraradiate sa atin, no? At nababanaagan sa atin at hindi maiwawaglit na ang Panginoon ay laging sumasa atin. Si Lazaro na kanyang binuhay, si Marta na sa kanyang naglilingkod sa pagkainan, at si Maria na nagbuhos ng pabango at pinunasan ng kanyang buhok ang kanyang paanan. At sa kabila ng ito'y mayroong mga tao na nakakakita, hindi maaari yung mabuti, kundi yung pangsariling paghahangad at pagnanais. Katulad na lang nung pabango na sana'y ibinenta na lang at yung kinita nito'y itulong na lang sa mga dukha. At yun ay sa katauhan ni Judas Iscariote. Maaring iba ang kanyang layunin, iba ang kanyang nasa isip, iba ang kanyang nais gawin doon sa pabango na iniisip o sinasabi niyang sayang lamang kung ito'y ibubuhos sa paanan ng Panginoon. Pero nakakagulat yung mga salita ng Panginoon na sinabi niya, hayaan niyo silang gawin ito sapagkat ito'y paghahanda para sa aking paglilibing. Parang nakakatakot pag narinig mo yung ihahanda na yung paglilibing. Alam niyo po kapag mayroong pumapanaw, may namamatay, dadalhin sa morgue o kaya sa funeral, at ito'y ihahanda, no? Minsan umaabot pa ng matagal, o minsan nasa ospital, ilalabas, minsan nasa naka-freezer, no? At hindi pa natutunaw yung yelo, no? Kaya kapag ilalabas ay matagal pa, o kaya minsan may mga finances obligation na hindi pa tapos, kaya hindi mo na maiuwi. No? Pero alam niyo po, yung preparation, no? Yung hanggang sa dalhin sa burol, yung pumanaw o yung maong kapatid, ay hindi lang ito ganun kabilis, kundi ganun kadali, kundi ito'y inihanda
ng may pagrespeto at mayroong paggalang. Sa yumao o doon sa pumanaw. Ganon yung ating pagmamahal. Ganon yung ating pagpapahalaga sa buhay. Na maging hanggang sa huling sandali ay ating iniingatan, ating pinapahalagahan. Merong nagtatanong sa akin, Father, okay lang po ba na sa amin muna yung abo? No? O hindi po muna namin ililibing? Sabi ko, madalas at iniisip natin, ayaw muna nating mawalay sa atin yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Sabi ko, mahirap yon kapag lumipas na yung ilang taon, tapos hindi nyo pa rin sila inililibing at sila nanatili sa loob ng bahay natin. Mayroong proper place for them na doon natin sila ilalagak. Siguro kung ito ay abo, pwede naman siguro natin silang hiramin kapag birthday nila o anniversary ng pagyao, at sila ay makakasama rin natin. Pero dapat sila ay nananatili hindi sa loob ng tahanan, kundi doon sa proper place for them. Kaya tunay nga na masakit. Masakit yung pagpanaw ng isang tao. Masakit din yung mga nauulila at masakit din lalo na kapag inihanda na. No? Diba? Kumari katulad ng sa Panginoong Jesucristo, no, sinasabi niya siya mamamatay, pero hindi pa dumadating sa puntong iyon, pero alam mo na mahirap harapin at tanggapin, lalo na kapag ito'y dumating na sa araw na iyon ay kanyang haharapin at yayakapin. Sa buhay rin natin, we wanted to plant seeds of faith, seeds of love, seeds of goodness, generosity, forgiveness to other people while we are here on earth. Patuloy na ibahagi natin at maging daan tayo para magbigay ng magandang impluensya sa mga taong ating nakakasalamuha. Maging mababang loob, maging mapagpatawad, at maging matatag sa pananampalataya. Ngayon ay Lunes Santo, ang mga mahal na araw. Magandang maging pagninilay na hindi lamang tayo maging makasarili, kundi tayo maging mapagmalasakit, maging matulungin sa ating kapwa. At lagi magpadama ng pagmamahal at pagpapahalaga higit sa lahat sa buhay na sa atin ay ipinagkatiwala. Maaring si Judas Iscariote na nalingat ng konti na naipasok doon sa mga tauhan sa ebanghelyo natin napakinggan. Ito'y may malaki ring ibinibigay sa atin upang ito nga ba'y tularan, ito nga ba'y iwasan, at ito nga ba'y pamarisan o dapat nating ituwid at itama ang baluktot na pag-iisip at pamumuhay. Panginoon, nawa sa aming pagdinilay sa umagang ito, sa mga nakikinig, sa mga kapanalig, tayo naway maging larawan at maging instrumento ng Diyos upang sa ating buhay tayo maging karapat-dapat sa Kanyang pagliligtas. At himukin natin mabuti lagi na maging malinis ang ating kalooban at ang hangarin natin lagi na maging mabuti ang ating ugnayan sa ating kapwa at higit sa lahat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Sa kabutihang loob ni Jesus, inanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtatiyaga, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawaan
ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway mapanghinalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng kanyang kabutiang loob at lakas. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At maghanap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turnesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
Dinami kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at tuwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.